Mula kay Melvs Castle, barko ng China, papalubugin, no? Papalubugin ng PH Navy warship. Wawasakin to gamit ang missile attack, mga tol. Ito yung sinasabi nilang barko ata na binigay ng China, no? At gagamitin to, mga tol, sa balikatan exercises. Ito yung tatargetin para palubugin. Wala rin naman kasing kwenta yun eh. Sirain naman kasi yun eh. At wala rin naman talagang katibay-tibay, no? So palubugin na lang, mga tol, no? So ito ang ating aalamin. Bibigyan natin to ng reaction video and commentary mula rito kay Melvs TV. Huwag mong kalimutan, Melvs Castle, huwag mong kalimutan na mag-subscribe kay Melvs Castle, at kung bago ka pa lamang dito at trip mo yung mga ganitong klaseng reaction video, commentary, mga kapatid, huwag mong kalimutan mag-subscribe. Paki-like na rin po itong video natin para mas ma-recommend pa ni YouTube at dumami pa mga Pilipino maging aware sa mga nangyayari at kaganapan ngayon sa ating bansa, at hindi sila basta-basta mabuyo, mapaniwala na mga propaganda ng mga pro-China, mga tol. So huwag na natin patagalin pa, panoorin na natin to, mga tol. Mas lalong kapanapanabik ang balitang ito. Paano na kaya tayo masasakop ng China? Bukod sa ballistic missile ng US Army, nakatakdong dumating ngayong araw, April 19, ang BrahMos Supersonic Cruise Missile ng Pilipinas. Dumating na! Yes, sariling atin na ito. Ngayon bulihin ng China ang Philippine Coast Guard. Talagang pag may namatay dyan, may kalalagyan ang mga Chinese bully na ito. Pero hindi pa nga gagamitin sa balikatan exercises ang BrahMos Supersonic Cruise Missile. Ang konfirmado lang na gagamitin ay ang missile ng BRP Antonio Luna. Dito papalubugin ang barko ng China na ibinigay noon sa Pilipinas. Wawasakin to sa harap mismo ng mga Chinese. Hindi lang nga ito ang exciting part, dahil kinargahan na ng 50 caliber heavy machine gun ang Philippine Coast Guard vessel. Kasama rin yan ang 4 na Philippine Coast Guard sa gagawing baliktan exercises. Mabiruin mo, no? Pati Philippine Coast Guard, no? Meron na ring armas, no? Hindi na basta-basta, mga tol. Tila sinasanin nila ang PCG makipagtirahan kontra sa China. So even back then, we've always wanted to exercise beyond 12 nautical miles, but they were restricted because of the previous administration. Now that we are seeing a shift in our foreign policy and also a shift in our defense policy with the announcement of Secretary Teodoro on the comprehensive archipelagic defense concept, this entails that we do exercises beyond 12 nautical miles and extend to the limits of our EEZ. The idea here is to project in order for us to defend our maritime interests inside our exclusive economic zone. Okay, recap lang, no? Sa mga hindi pa nakakaalam, magkakaroon daw, mga kapatid, magkakaroon tayo ng balikatan exercises, no? Kasama ang puwersa ng US at puwersa ng Pilipinas, mga tol. Etong balikatan exercises na to, ginagawa to para masanay pa yung ating mga kasundaluhan sa mga senaryo na kung saan ay merong isang bansa na mananakop sa atin, mga tol. Etong balikatan exercises na to, mga kapatid, ay gagawin, no, sa West Philippine Sea hanggang daw sa kaduluduluhan ng 200 nautical miles. At hindi lang Navy, hindi lang AFP ang sasama rito, kundi pating buong puwersa na rin ng PCG. Kasama na sila, mga tol, hindi lang sila basta-basta Coast Guard lang tagabantay. Isasama na sila para maging kapaki-pakinabang sila at talagang masanay na rin sila. Kasi ang problema natin ngayon, mga tol, hindi na internal eh, 'di ba? Hindi na 'yun yung problema ngayon ng ating AFP. Dati kasi napapasabak mga AFP natin sa ano lang eh, sa mga rebelde, 'di ba? Sa mga kagbundukan. So doon sila bihasa, no? Doon sila sanay. Ngayon, etong laban ngayon ay sa karagatan na, mga tol. Which is kulang tayo sa mga kagamitan dahil nga hindi naman yan natutukan ng mga nakaraang administrasyon. Sabi ko nga sa mga nakaraang reaction video natin, dapat barko ang isa sa mga pinakamarami tayo kasi tayo'y napapalibutan ng tubig. 'Di ba? Ang bansa natin, mga tol, hindi naman to katulad ng ibang bansa na napapalibutan din ng mga bansa. Meaning to say na pwede kang tumawid ng gamit sasakyan lang, pwede kang pumunta sa ibang bansa na gamit sasakyan lang din. Dito hindi eh. Napapalibutan tayo ng katubigan. Kalat-kalat na mga isla ang ating bansa na napapalibutan ng katubigan. So dapat talaga napakarami nating barko, napakarami nating Coast Guard na nagbabantay sa bawat sulok ng ating katubigan, di ba? Kaso diyan tayo kulang.
'Di ba? Diyan tayo kulang. At eto ngayon nagkakaroon ng banta sa seguridad mga kapatid dahil dumarating ang mga bansang mananakop dito, binubulas tayo, hinaharas tayo mga tol. Kaya eto napagdesisyonan ng ating gobyerno na sanayin na yung ating mga kasundaluhan. Sabi nga ni Colonel Lohico, nag-e-exist ang AFP para maghanda sa gera, 'di ba? Wala nang ano doon, wala nang sugar coating, 'di naman nandiyan ang AFP bilang display lang 'di ba? Pananggalang talaga ng Pilipinas yan, tagapagtanggol talaga ng isang bansa yan, yung mga sundalo nila. So ngayon, sasanayin na sila mga tol. At isa sa pangapalulubugin nila mga tol, pagsasanayan nila, is yung barko daw na binigay dati ng China. Siyempre, China brand yan, China made yan, alang kwenta. Palubugin na lang, di ba? Buti pa yung BRP Sierra Madre, binigay naman ng US yun, no? Hanggang ngayon, napapakinabangan pa rin kahit bulok-bulok na. Di ba? Nasa BRP Sierra, nasa Ayungin Shoal. Diba? So eto, papakinabangan pa ba tong barkong to ng China? Wala na yan. Balubugin na lang. Okay, so if we are exercising the scenario which takes us from our day-to-day operations and we have already transitioned to a state of armed conflict, then we have to include also the other agencies that are included in as practitioners of national security. That also includes the Philippine Coast Guard and the Philippine National Police. Napakagandang galaw to ng Philippine Coast Guard. Wala naman kasi talagang makakapagsabi kung kailan aatake ang mga Chinese. Dito mas mabuti ng... Tama. Actually, unti-unti na nga silang umaatake mga tol eh. Diba? Pumapasok na sila for example sa cyber world. Nangahack na sila mga tol. Inaalam na nila yung mga galawan ngayon. Kasi ang hinahack nila mga government website eh. Diba? Coast Guard, hinahack na nila yan. Tapos ngayon, may nababalita pa, may nakapasok dito sa bansa natin, Chinese national din na may daladalang matataas na kalibre ng armas. Diba? Tapos ngayon, iniimbestigahan din yung paglobo daw ng mga Chinese student. Do iniimbestigahan pa yon at hindi pa tayo sure kung totoo yung balitang yon mga tol. Maliban doon sa naaresto kasi naaresto na talaga yun eh. Yung Chinese national na may dalang matataas na kalibre ng armas. Pero doon sa mga Chinese student, yun ay iimbestigahan pa kung may katotohanan. Pero gayon pa man mga kapatid, no? Isa sa mga ginagamit na estratehiya ng China, ng komunistang bansa, is magbayad pa ng mga Pilipinong mukhang pera, no? Para kalabanin ng gobyerno natin. I-divide ang mga Pilipino. Gumagamit sila ng mga propaganda nila. Diba? So, tuloy natin to. Nakahanda kung magkagamitan talaga ng armas. At least kahit papaanong hindi kalakihan ng heavy machine gun, kaya nitong bumawi sa kalaban. Dito sasanayin nga ng veteranong armed forces ang ating Coast Guard kung papaano umatake laban sa nagtatangka sa atin. Based on sa coordination with the armed forces of the Philippines, we have directed the Coast Guard fleet to ready the floating assets at baka maging yung air assets kung kinakailangan. We also prepared yung special operation force namin, mga underwater operations, insertion operations, helicas, at baka magkaroon din ng mga boarding exercise procedures. Buong puwersa na talaga ng PCG, no? With the Navy and yung mga special operations teams ng US. Kung armado ang sasakyan ng China Coast Guard, ba't di din natin gawin to sa Philippine Coast Guard, diba? Partida, kanyon pa ang gamit ng China. Pero ang malaking tanong, totoo kaya yan? Baka peke yang mga Chinese. O baka naman display lang at pananakot lang to sa ating PCG. Yung balita nga, di ba, mga missile nila ang laman tubig. Ang goal dito ay yung interoperability ng mga forces, to include yung Navy, saka yung mga ibang countries. Yun ang ating objective. Plus, yung mga best practices and yung mga skills na kailangan natin ma-develop, yun ay susubukan nating i-enhance. Sa ipinapakitang aksyon ng gobyerno, makikita mo na handa silang lumaban sa water cannon ng China. Kayo, pabor ba kayong armasan ng ating civilian vessel na Philippine Coast Guard? I-komento sa baba ang inyong salog.
Okay mga kapatid, no, bilang isang Pilipino, ano ang masasabi mo dito sa balitang ating napanood mula kay Melvs Castle, mga kapatid? No, alam nyo, seryoso na talaga ang ating gobyerno, no? Kasi hindi naman din biro na ang ginagawa ng China sa atin. No, hindi natin sila kaaway, hindi naman natin sila tinuturing na kaaway. Pero sa pagkakataong ito, mga tol, dahil sila ang gumagawa sa sarili nila bilang kaaway ng Pilipinas, malamang ganun na nga ang maging turing natin sa bansa nila, no? Doon sa gobyerno nila. Hindi sa mga Chinese nationals na nandirito sa Pilipinas at namumuhay ng matiwasay, nagnenegosyo lang, nakakatulong din sa ekonomiya ng Pilipinas, mga tol, 'di ba? Marami tayong Chinese nationals na nandirito sa Pilipinas. Di naman natin sila dinadamay eh. May-ari ng SM, 'di ba? May-ari ng iba't iba pang mga halos lahat naman ng bilyonaryo dito sa Pilipinas, mga tol, mga inchik eh. 'Di ba? Pero namumuhay naman sila ng matiwasay. Eto lang talaga sa pamumuno ni Xi Jinping. Xi Jinping, mga kapatid. Yan ang problema. Na ikaw bilang isang Pilipino, ano masasabi mo rito? Comment ka na lang sa ibaba. Hanggang sa muli, ako nga pala si Shobal D. Peace out.